لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sa pagpapatuloy po ng unang kabanata ang tahara sa aklat na ating binabasa, Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Narito na po tayo sa ikawalong bahagi, ang mga alituntunin sa tayamum. Mayroon itong ilang mga paksa. Ang tayamum ayon sa kahulugan nitong panglingwahe ay ang pagsasadya. At ayon naman sa kahulugan nito na pambatas ay ang pagpupuna sa mukha at mga kamay ng kaaya-ayang lupa sa natatanging paraan bilang pagsamba kay Allah. Unang paksa, ang kahatulan ng tayamum at ang pagkalehitimo nito. Ang tayamum ay alinsunod sa batas at ito ay isang pahintulot mula kay Allah para sa mga alipin niya at kabilang ito sa mga kabutihan ng batas at mga katangian ng umma na ito. Ayon sa salita ni Allah, o kayong mga sumampalataya, kapag tumayo kayo papunta sa pagdarasal, ay maghugas kayo ng mga mukha ninyo, mga kamay ninyo, hanggang sa mga siko. At humaplos kayo sa mga ulo ninyo at mga paa ninyo hanggang sa bukong-bukong. Kung kayo ay junob, kailangang maligo, ay maligo kayo. Kung kayo ay mga may sakit o nasa isang paglalakbay, o dumating ang isa sa inyo mula sa dumihan, o sumaling kayo ng mga babae at hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo sa isang lupang kaaya-aya at humaplos kayo sa mga mukha ninyo at mga kamay ninyo ng alikabok mula roon. Hindi nagnanais si Allah na gawin kayo ng pahirap, bagkos ay nagnanais siya na dumalisay sa inyo at lumubos sa pagpapala niya sa inyo, nang sa gayon kayo ay magpapasalamat. Al-Ma'idah number 6. At ayon sa salita ng propeta, as-sa'idut tayyib kafika in lam tajidil ma' ashra hijaj fa idha wajadtal ma'a fa amissahu bashratak. Ang kaaya-ayang lupa ay sapat na para sa iyo kung hindi ka nakatagpo ng tubig ng 10 taon. At kapag nakatagpo ka ng tubig ay ipadaloy mo ito sa balat mo. Ito ay nasa Abu Dawud, hadith number 329, at Tirmidhi, hadith number 124, at ipinahayag ni Al-Albani na sahih sa Al-Irwa, hadith number 153. Sa isa pang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Ginawa para sa akin ang lupa na masjid at dalisay. Sahih Al-Bukhari, hadith number 335. Napagkasunduan ng mga pantas o mga ulama ang pagkaalinsunod sa batas ng tayamum kapag mayroon itong mga dahilan at na ito'y kumakatawan sa tahara sa pamamagitan ng tubig. Ipinahintulot sa pamamagitan nito ang anumang ipinahintulot ng paglilinis sa pamamagitan ng tubig na kabilang sa pagdarasal, tawaf, pagbabasa ng Quran at iba pa. Sa pamamagitan nito, napatunayan ang pagkaalinsunod sa batas ng tayamum ayon sa Quran, Sunnah at Ijma'. Ikalawang paksa, ang mga kondisyon ng tayamum at mga dahilan na nagpapahintulot nito. Ipinahihintulot ang tayamum kapag walang kakayahang gumamit ng tubig na maaaring dahilan sa kawalan ng tubig o pangamba sa pinsalang dulot ng paggamit nito dahil sa sakit sa katawan o tindi ng lamig, ayon sa hadith ni Imran bin Husayn
alayka bis-sa'di at-tayyib fa innahu yakfika. Nararapat para sa iyo ang kaaya-ayang lupa sapagkat ito'y sapat na para sa iyo. Sahih al-Bukhari, hadith number 344 at Sahih Muslim, hadith number 682. Matatalakay ang dagdag na paliwanag hinggil dito mamaya lamang. Magkakabisa ang tayamum sa sumusunod na mga kondisyon. Una, niya. Ito ay ang hangaring magpapahintulot sa pagdarasal. Ang niya ay kondisyon sa lahat ng mga pagsamba. At ang tayamum ay isang pagsamba. Ikalawa, Islam. Hindi magkakabisa sa kafir sapagkat ito'y isang pagsamba. Ikatlo, katinuan. Hindi ito magkakabisa sa hindi matino kagaya sa baliw o nahimatay. Ikaapat, kamalayan. Hindi ito magkakabisa sa wala pang malay o hostong gulang ang hindi pa umabot sa edad na 7. Ikalima, kawalan ng kakayahang gumamit ng tubig. Maaring dahil sa kawalan ng tubig, ayon sa salita ni Allah, falam tajidu ma'ang fatayammamu sa'idang tayyiba. At hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo sa isang lupang kaaya-aya. Al-Ma'idah number 6. At maaring dahil sa pangamba sa pinsalang dulot ng paggamit ng tubig, na maaring dahil sa sakit na pinangangambahan, na madagdagan o maantala ang pagaling dahil sa paggamit ng tubig. Ayon sa salita ni Allah, wa in kuntum marda, kung kayo ay mga may sakit. Al-Ma'idah number 6. At ayon sa hadith ng isang sugatan na sinabi hinggil dito ng probeta, qatalahumullah halla sa'alu idha lam ya'lamu innama shifa'ul ayyi as-su'al. Pinatay nila siya. Patayin din sana sila ni Allah. Bakit hindi nagtanong kung hindi nila alam? Sapagkat ang gamot ng kamangmangan ay ang pagtatanong. Abu Dawud, hadith number 337. Ibn Majah, hadith number 572. Ipinahayag ni Sheikh Ahmad Shakir na sahih sa Hawashil Musnad, volume 5, page 22 hanggang 23. At ipinahayag naman ni Al-Albani na Hasan sa Sahih Ibn Majah, hadith number 464. At maaaring sa tindi ng lamig na pinangangambahan ang pinsalang dulot o kapahamakan dahil sa paggamit ng tubig. Ayon sa hadith na inulat ni Amr ibn al-As na nang siya ay pinadala sa digmaan sa Datos Salasil, sinabi niya, ihtalamtu fi laylatin barida shadidatul barad fa ashfaqtu in ightasaltu an uhlaq fatayammamtu wa salaytu bi ashabi salat as-subh. Nilabasan ako ng dahil sa panaginip ng gabing matindi ang lamig. Ikinatakot ko ang kapahamakan kung maligo ako, kaya ako ay nagtayammum at nagdasal bilang imam sa mga kasamahan ko ng pagdarasal sa umaga. Ika-6, ang tayammum ay sa lupang malinis na walang najas na kagaya sa ihi na hindi nalinisan. Mayroon itong alikabok na kakapit sa kamay kung ito'y matagpuan ayon sa salita ni Allah. Fatayammamu sa'idang tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Magsadya kayo sa isang lupang kaaya-aya at humaplos kayo sa mga mukha ninyo at mga kamay ninyo ng alikabok mula roon. Ito ay sa Al-Ma'idah number 6. Sinabi ni Ibn Abbas, ang lupa ay ang lupang inaararo at ang kaaya-aya ay ang malinis. Kung hindi nakakita
ng lupa ay maaaring magtayamum sa pamamagitan ng nakayanang makita na buhangin o bato. Ayon sa salita ni Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Sundin ninyo si Allah sa abot ng makakaya ninyo. At-Taghabun, number 16. Sinabi ni Al-Auza'i, ang buhangin ay mula sa lupa. Ikatatlong paksa, ang mga nakasisira sa tayamum. Ito ang mga bagay na nakapagpapawalang bisa sa tayamum at ito ay tatlo. Una, nasisira ang tayamum sa hadat asghar, sa mga nakasisira sa wudu at sa hadat akbar na mga nakapag-oobliga sa paliligo na kabilang sa janaba, regla at pagdurugo pagkatapos ng panganganak. Kapag nagtayamum sa hadat asghar at pagkatapos ay umihi o dumumi, ay nasira na ang tayamum sapagkat ang tayamum ay kapalit ng wudu at ang kapalit ay kapariho ang kahatulan sa pinalitan. Gayon din naman ang tayamum sa hadat akbar. Ikalawa, ang pagkakaroon ng tubig. Kung ang tayamum ay dahil sa kawalan ng tubig, ayon sa salita ng propeta, "Fa'idha wajadta al-ma'a fa'amissahu basyaratak." Kapag nakatagpo ka ng tubig, ay ipadaloy mo ito sa balat mo. Ikatatlo, pagkawala ng dahilan sa pagtatayamum na kagaya sa sakit at iba pa. Ikaapat na paksa, paraan ng tayamum. Ang paraan nito ay pagniniya at pagkatapos ay magbasmala at idampi ang mga kamay sa lupa ng isang dampi at hipan o ipagpag ito at pagkatapos ay ipunas ito sa mukha at dalawang kamay hanggang pulso. Ayon sa hadith na inulat ni Ammar, "Atayammum darbatun lil wajhi wal kaffain." Ang tayammum ay dampi sa mukha at dalawang kamay. Musnad Ahmad, Volume 4, page 263 at Abu Dawud, hadith number 327. Ipinahayag ito ni Al-Albani na sahih sa Al-Irwa, hadith number 161. Sa isa pang ulat ni Ammar na sinabi ng propeta, "Innama kana yakfika an tasna'a hakadha." Fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-ard, thumma nafadaha, thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi aw dhahra shimalihi bikaffihi, thumma masaha bihima wajha. Bagkos ay sapat na sa iyo na ganito ang gawin, at idinampi niya ang palad niya sa lupa, pinagpag ito at saka ipinunas ang kaliwang palad niya sa likod ng kanang palad at kanang palad sa likod ng kaliwang palad niya at pagkatapos ay pinunas ito sa mukha niya. Sahih al-Bukhari, hadith number 347 at Sahih Muslim, hadith number 368. Dito po nagtatapos ang ikawalong bahagi ng unang kabanatang ang tahara. Ang susunod nating tatalakayin ay mga alituntunin sa mga nadyasa at paraan ng paglilinis sa susunod nating pagkikita. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.